Pebrero 2019. Sa isang lumang silid sa Wellington kung saan tanaw ang dagat, naninirahan si Virginia Beliosco, isang 42 anyos na caregiver mula Olongapo City. 7 taon na rin siya sa New Zealand, ngunit matagal na sa kanyang propesyon bilang caregiver. Sa umaga'y nagsisimula ang araw sa paglalakad papunta sa silid ng 2 matandang inaalagaan. Isang mag-asawang Kiwi na halos hindi na nagsasalita. Sa gabi na may bumabalik siya sa isang maliit na tirahang tinutuluyan kasama ang kanyang anak na si Noel. Si Noel, 14 na taong gulang. Tahimik rin at isa sa mga bagay na hilig nitong gawin ay mag-drawing. 2 taon pa lamang ito sa bansa at bagong lipat lang sa isang eskwelahan sa lungsod. Sa simula ay makikita kay Noel kung gaano siya ka-excited sa kanyang panibagong paaralan. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo, nabawasan ang kanyang sigla. Tumigil siya sa pagkukwento sa ina ng kanyang mga bagong karanasan. Hindi na rin nagdodrawing katulad ng madalas na itong ginagawa. Ang mga notebook ay tila hindi nagagamit at kita sa mga mata ang lungkot at pagod na noon ay hindi maunawaan ni Virginia. Nag-alala si Virginia sa anak at kinausap ito ng masinsinan, ngunit hindi nagbukas ng saloobin si Noel. Sa halip, sinabi nitong maayos lang siya at nagkaroon lamang ng ilang adjustment sa bagong environment nito sa paaralan. Ipinagpapalagay ni Virginia na totoo ang sinasabi ng anak, kung kaya't hinayaan niya ito at umasang lilipas din ang mga araw at tuluyang makaka-adapt si Noel sa paaralan. Sa kabila nito, hindi pa man lumilipas ang 1 buwan ay nangyari ang isang bangungot na kinatatakutan ni Virginia at ng kahit na sinong ina. Isang dapit hapon noong Marso 2019, nakatanggap siya ng tawag habang nagpapalit ng bedpan ng kanyang mga inaalagaang matanda. Nang marinig ang masamang balita, ay mabilis na nanlamig at nanigas ang kanyang katawan. Isinugod umano sa ospital si Noel matapos matagpuang nakahandusay sa harap ng isang abandonadong gusali sa likod ng paaralan. Ayon sa ulat, nahulog umano ang bata sa rooftop at idiniklarang wala ng buhay bago dumating sa pagamutan. Ang masaklap, walang CCTV, wala ring testigo. Ayon sa kanila ay posibleng self-harm ang nangyari kay Noel, ngunit walang panahon si Virginia para pakinggan ang mga paliwanag na ito. Isa lang ang gusto niyang mangyari at yun ay makita ang kanyang anak. Sa morgue ay halos mawala ng malay si Virginia. Ang kanyang kaisa-isang anak na dahilan ng lahat ng kanyang pagsusumikap sa buhay, wala na. Sa isang higlap ay binawi ang kanyang buhay at hindi malinaw kung paanong nangyari ang mga iyon. Kinabukasan, ibinalik sa kanyang kamay ang ilang gamit, isang backpack at isang sketchpad na may ilang guhit at isang cellphone na basag na kasama sa pagkahulog ni Noel nung araw ng aksidente. Sa loob ng 1 buwan matapos ang libing, tila nawalan ng saysay ang buhay ni Virginia. Nawalan siya ng gana sa trabaho, ngunit kinailangan niyang magpatuloy. Hindi siya tumigil araw at gabi sa pag-iisip kay Noel. Samantala, ang eskwelahan ay naglabas ng sentimiento tungkol sa kaso. Isinara ito bilang insidente ng mental health crisis. Naglabas ng pahayag ang administrasyon tungkol sa pag-alalay sa mga kabataang may pinagdaraanan at isinulat din sa newsletter ng paaralan ng isang article kaugnay ng nangyari kay Noel. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin matanggap ni Virginia na gano'n na lang kabilis kinuha sa kanya ang nag-iisang anak at may kung anong nagsasabi sa kanyang instinct bilang ina na may ibang bersyon ng katotohanan na kailangan niyang malaman.
Hunyo 2019, matapos ang ilang buwan ng pagluluksa, ay sinubukan ni Virginia na magtungo sa paaralan ni Noel para magtanong at mahanap ang posibleng sagot na tuluyang magpapatahimik sa kanya. May ilang tao siyang nakausap. Ang iba ay ilag, ngunit pinakatumatak sa kanya ang sinabi ng isang tindera sa kantin na nakakakilala kay Noel. Ayon sa babae, ilang oras bago mangyari ang insidente, nakita raw niyang umiiyak si Noel sa hallway sa likod ng mga lockers. Ayon pa sa kanya, ilang estudyante raw ang madalas mabanggit na notorious sa bullying at posibleng isa sa mga naging biktima si Noel. Binanggit niya na ang nangunguna umano sa bullying ay ang 16 na taong gulang na pamangkin ng isang admin staff ng paaralan, si Dominic Grayson. Laging kasama ni Dominic ang 3 pang estudyante, sina Lars White, Sophie Turner at Lucas Thompson. Pawang anak ng mga expat o mga government employees mula Europe at Australia. Sila ang uri ng kabataang madaling makuha ang mga gusto at iniiwasan ng ibang mga estudyante na takot na mapagbalingan ng kanilang pambubuska o pambubuli. Hindi na muling lumapit si Virginia sa school admin dahil sa nalamang impormasyon. Batid niyang anumang sasabihin ng mga tauhan ng paaralan ay posibleng filtered at hindi rin niya malalaman ang buong katotohanan. Sa halip, nagsimula siyang magmasid. Bawat hapon sa pagdaan ng mga estudyante sa tapat ng maliit na bakery na malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan, pinapanood niya kung paano maglakad ang bawat isa sa kanila. Kabisado niya kung alin ang may laging bitbit na skateboard, kung sino ang palaging nakayuko, kung paano sila magtawanan at kumilos na parang walang kinatatakutan. Ilang araw na ang lumipas nang tuluyang mabuo sa kanyang loob ang desisyon. Marahil ay may tinatago ang mga batang ito at pinagtatakpan sila ng paaralan dahil sa background ng kanilang pamilya. Sinubukang kumalap ni Virginia ng ebidensyang mag-uugnay sa mga estudyante sa nangyari sa anak niya. Una niyang binalikan ng mga gamit ni Noel, ang kanyang cellphone, bagamat may basag at gumagana pa. Sa tulong ng isang technician ay nagawa niyang buksan at ma-access ang nilalaman ng cellphone. Una niyang sinuyod ang gallery kung saan wala siyang masyadong nakita kundi ang mga tipikal na larawang kuha ng isang 14 na taong gulang na binata. Pagkatapos ay binuksan niya ang inbox. May mga numerong hindi nakasave. Isa rito ang paulit-ulit na nagpadala ng mapanirang mensahe. Puro insulto, mga salitang nakakapagpababa sa pagkatao ng sino mang makabasa nito. Pangungutya sa itsura, sa lahi at sa estado ng buhay bilang mahirap. Upang matrace ang may-ari ng numero, bumili siya ng isang bagong prepaid SIM card. Habang patuloy na minamanmanan ang grupo ay sinubukan niyang tawagan ang numero. Isang hapon habang nasa isang parke ang mga ito. Sa pagkakataong yon habang nasa dial tone ang tawag ay nakita niyang pinick up ni Dominic ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. At tiningnan nito ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Sa puntong iyon ay nakumpirma ni Virginia na ang nagpapadala ng masasamang mensahe sa cellphone ng kanyang anak ay walang iba kundi si Dominic. Habang nagkakaroon ng direksyon ang lahat ay nag-isip si Virginia ng paraan kung paano malalaman ang koneksyon ng grupo sa nangyari sa anak. Ang una niyang ginawang hakbang ay ang pagpapadala ng anonymous na mensahe sa cellphone number ni Dominic. Sinubukan niyang takutin ang binata at sabihing alam nito ang lihim ng kanilang grupo at malapit na nilang pagbayaran ang kanilang kasalanan. Hindi nagpadala ng reply si Dominic ngunit batid ni Virginia na kahit papano ay nakapagtanim siya ng takot sa isip ng binata. Sa mga sumunod na araw, pansin ni Virginia mula sa malayo ang pagkabalisa ni Dominic. Maliban sa kanya ay normal lang ang galaw ng grupo.
Isang indikasyon na wala siyang pinagsabihan sa kanyang natanggap na mensahe. Sunod na pinuntirya ni Virginia si Sophie. Nagpadala siya sa email gamit ang isang dummy email account. Naglalaman yun ng larawan ng isa sa mga guhit ni Noel. Isang lalaking nakaupo sa isang sulok habang nakayuko at tila umiiyak. Kalakip nito ang mensaheng, "Do you remember me, Noel?" Nabasa ito ni Sophie at nagpadala ng reply. Matapang nitong sinabi na hindi siya natatakot kung sino man ang taong nasa likod ng mensahe. Sunod-sunod ang kanyang ipinadalang sagot at ramdam ni Virginia na kahit pa pinapakita ni Sophie ang tapang ay may kaba ito sa kanyang dibdib habang tinitipa ang mga mensahe. Samantala, iniwan ni Virginia sa locker ni Lars ang isang larawan at mensaheng may nakasulat na mamamatay tao at babala tungkol sa pagkabunyag ng kanilang lihim. Nabasa ito ni Lars at katulad ni Dominic at Sophie, halatang naapektuhan nito sa laman ng mensahe. Lumipas ang mga linggo. Sa halip na mabaon sa alaala ang insidente sa eskwela, tila unti-unting bumabalik ang lahat. Naging madalang ang pagkikita ng grupo sa mga dating lugar kung saan sila nakikita ni Virginia. Ramdam niyang may kung anong tensyon ang nabubuo at sa isip ni Virginia ay hindi siya maaaring sumuko hanggat hindi napapanagot ang mga totoong may sala sa nangyari sa kanyang anak kung meron man. Sa mga panahong inoobserba ni Virginia ang grupo ay halos makabisa niya ang ugali ng mga ito. Si Dominic na tumatayong leader ng grupo ang laging nangunguna, may matalim na mga salita. Matapang na asta. Si Sophie na madalas nakatutok sa cellphone at tipo ng kabataan na tanging sarili lang ang iniisip. Si Lars na pinakapilyo sa grupo ang madalas manakot lalo na sa mga estudyanteng mas maliit ang pangangatawan kaysa sa kanya. Madalas niyang akbayan sa mabigat niyang balikat ang ilang mga estudyanteng nakakasalubong habang tinutukso ang mga ito. Samantala, si Lucas, isang payat na binata ang tila pinakatahimik sa grupo at halatang sunod-sunuran lamang sa lahat. Sa pagkakataong ito, ramdam ni Virginia na kung meron mang magiging susi sa pagbibigay ng kasagutan sa lahat ng kanyang tanong, yon ay walang iba kundi si Lucas. Siya ang naging huling bahagi ng puzzle na kanyang binubuo. Sa parehong anonymous cellphone number na kanyang ginagamit ay tumawag siya kay Lucas. Gamit ang isang voice changer tool, ay inanyaya niya itong makipagkita sa kanya sa isang coffee shop sa bayan nang walang kasama. Tinakot niya ito na kung hindi siya makikipagkita ay ibubunyag nito sa lahat ang kanilang ginawa kay Noel. Sinabi rin ni Virginia na may hawak siyang video ng insidente at sisiguraduhin niyang lalabas ang video na yon kung hindi sisipot si Lucas. Dahil sa likas na pagiging gullible ni Lucas ay pumayag itong makipagkita kay Virginia sa kondisyong hindi siya madadawit sa anumang parusa kaugnay ng insidente. Pumayag si Virginia sa kondisyon ni Lucas sa kadahilanang siya lamang ang susi para malaman niya ang buong katotohanan. Setyembre 2019. Hinarap ni Lucas ang babae sa coffee shop na napag-usapan nila. Nang panahong yon ay wala pa siyang ideyang kaharap niya mismo ang nanay ni Noel. Nagpakilala si Virginia bilang isang undercover sa kaso at sinabihan niya si Lucas na walang mangyayaring masama sa kanya kung isasalaysay nito ang buong katotohanan sa nangyari ng araw na mawala si Noel. Sa harap ni Virginia ay unti-unting inilahad ni Lucas ang mga sandaling humantong sa wakas ni Noel. Madalas nang manong binubuli ng grupo ang binatilyo mula nang lumipat siya sa paaralang yon, ngunit ang mga huling araw ni Noel ang pinakamalala. Mula umaga ay nagsimula ng asarin ni Dominic at Lars si Noel. Hindi lang sa salita, maging pisikal.
Pebrero 21, 2019. Pagsapit ng uwian ay sinundan at hinarang ng grupo si Noel. Tumakbo ito sa likod ng eskwelahan habang hinahabol ni Dominic at Lars. Samantala, magkasama si Sophie at Lucas habang binabantayan ang posibleng daanan ni Noel para makalabas. Ikinuwento ni Lucas na nakita niyang tumatakbo si Noel paakyat ng rooftop ng isang abandonadong building habang hinahabol umano ni Dominic. Ilang saglit pa hindi nakita ni Lucas ang tatlo at narinig na lamang nito ang malakas na kalabog. Ang huli niyang natatandaan ay lumabas si Dominic at Lars mula sa gusali na pawis at halatang matindi ang takot. Bago pa man sila makapagtanong ay sinabihan sila nito na huwag ikwento sa iba ang nangyari ng hapong iyon. Doon na napagtanto ni Lars na si Noel ang narinig niyang bumagsak mula sa rooftop ng building. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lucas ay tahimik na kinukuyom ni Virginia ang kanyang kamao. Hindi niya pinutol ang pagsasalaysay ng binata. Kahit parang punyal na tumatarak sa kanyang puso ang bawat katotohanang kanyang naririnig. Ang kanyang cellphone ay nakapatong lamang sa mesa. Nakataob ngunit sa likod noon ay isang aktibong voice recording app ang tumatakbo. Matapos ang pagsasalaysay, umalis si Lucas. Huminga ng malalim at inisip na yun na ang huling pagkakataong babalikan niya ang pangyayaring nais na rin niyang ibaon sa limot. Ngunit para kay Virginia, hindi yun ang katapusan, kundi simula pa lang ng kanyang paniningil. Pag-uwi niya, pinakinggan niyang muli ang buong recording. Nilagyan niya ito ng date stamp, ipinasok sa isang secure drive at gumawa ng backup. Ilang araw pa ang lumipas bago siya lumapit sa abogado ng isang migrant rights center, isang Kiwi na dating pro bono lawyer sa mga kaso ng workplace abuse. Dinala niya rito ang buong ebidensya, mga screenshots ng mensahe, cellphone ni Noel, larawan ng mga pagbabanta at ang buong confession ni Lucas. Sa tulong ng abogado, isinampa ang kaso laban sa apat na estudyanteng sina Dominic, Grayson, Lars White, Sophie Turner at Lucas Thompson. Gayunman, isinama si Lucas sa proseso bilang witness at inirekomenda na sa ilalim ng Witness Cooperation Clause ay huwag nang papanagutin sa anumang charges. Ang mas naging komplikado ay ang papel ng paaralan. Ayon sa findings ng abogado at ng ilang legal investigator, may record na pala ang grupo ng mga reklamo mula sa ibang magulang. Ilang ulat ng bullying na hindi umabot sa disciplinary council. Nakalog lahat ngunit walang konkretong aksyon. Sa katunayan, may email exchanges pa sa pagitan ng guidance counselor at ng isang vice principal kung saan sinabihan ang guro na iwasan ang escalation para hindi makasira sa image ng school sa upcoming accreditation. Ito ang nagpabigat ng kaso. Ang eskwelahan ay kinasuhan ng neglect at obstruction of justice dahil isa sa mga admin ay nalaman umano ang katotohanan. Ngunit hindi gumawa ng aksyon para mapanagot ang mga may kasalanan. Disyembre 2019, sa panig ng paaralan, isang internal memo ang lumabas na nagpapahayag ng pagkasurpresa sa mga akusasyon. Ngunit ilang linggo lamang, pansamantalang nasuspinde ang principal and vice principal at ang guidance counselor na sangkot sa pagtatakip. Inulunsad din ang internal audit ng buong disciplinary process ng school. Enero 2020, halos isang taon na mula nang mawala si Noel. Walang gabi na hindi iniisip ni Virginia ang mukha ng anak. Ang mga guhit nito, ang payak ng ngiti. Sa bawat sulok ng tinutuluyang silid, tila may bakas pa rin ang presensya ng kanyang anak na nagpapaalalang hindi pa tapos ang lahat. Noong ika-3 ng Abril 2020, ibinaba ng Youth Court of Wellington ang desisyon matapos ang 4 na buwang paglilitis. Sa harap ng korte,
Binasa ng hukom ang hatol para sa bawat kabataang akusado. Dahil sa pagiging seryoso ng krimen ay pinatawan ng parusa ang grupo katulad ng isang adult o taong nasa 80 gulang na. Si Dominic Grayson at Lars White sa pinagsama-samang criminal offense ay pinatawan ng sentensyang paglipat sa Adult Criminal Court jurisdiction at sentensyang hindi bababa sa 6 na taong pagkakakulong. Si Sophie Turner ay pinatawan ng 18 buwang detention sa isang pasilidad kasama ang ibang youth offenders sa New Zealand. Samantala, si Lucas Thompson ay nakakuha ng immunity sa anumang charges dahil sa pagtayo bilang witness sa mga kasamahan. Ang ilang sangkot na opisyales ng paaralan kabilang na ang tiyuhin ni Dominic ay inakusahan ng criminal negligence causing death under Section 195A Criminal Act, obstruction of justice, and suppression of official complaints. Ni-revoke ang lisensya ng mga ito at pinatawan ng sentensyang pagkakakulong ng hindi bababa sa 3 taon. Sa mga sumunod na buwan, isinailalim sa overhaul ang buong disciplinary framework ng paaralan. Pinilit ng pamunuan ng Education Ministry na ayusin ang mga internal policies na matagal nang pinupuna. Samantala, si Virginia ay unti-unting bumalik sa trabaho kahit nahihirapan. Lumipat siya sa isang bagong flat sa Lower Hutt, mas malayo sa lumang tirahan nila ni Noel. Bilang ina, hindi pa rin batid ni Virginia kung kailan tuluyang darating ang buong kapayapaan sa kanyang puso o kung darating pa nga ba ito sa kanya. Madalas na lamang niyang pinagmamasdahan ang isa sa mga guhit ni Noel kung saan may isang batang lalaki na kasama ang kanyang ina habang naglalakad sa ilalim ng araw. Sa guhit na iyon, nakikita ni Virginia ang kanyang sarili at ang pag-asang darating ang panahon na makikita at mahahagkan niyang muli ang kanyang anak na si Noel.